Isa pang symptoms na nasa ICU ng City Finances ay ang MTPB. Bago sa aking administrasyon na sinundan ko, the average income, yearly income of MTPB is 53.6 million pesos. Noong panahon ko, sa pamumuno ko, itinalaga ko si Direktor Dennis Biyahe at naging yearly income ng MTPB is 131 million pesos on average. Makikita ninyo, January to June, ang income bago nawala si Director Dennis Biyahe, nasa 73 million. On the same 6 months, ang naging income ng Maynila ay 56 million. You do the math. Saan napunta? Hindi ko po alam. Aalamin ko po. Pero, today, we have to give justice to a person because there is grave injustice done to him. Ipinagpasinungaling na siya ay tinanggal. Para sa ating mga kababayan, hindi po siya tinanggal. Nag-resign po si Director Dennis Biyahe dahil dumarating na sa MTPB si Eddie at Patty. Now, what is the effect? The numbers don't lie. Hindi niya kaya. Bakit? Itinagubilin ko na pangalagaan ang ahensyang yaon. Pero pinagdudahan. Nino? Yung mga nandiyan dyan, sa tabi ng Office of the Mayor. Bakit? Kasi gusto na ni Congressman ng 2 congressman nakopoin ang parking sa syudad. At yung kanilang mga kasapakat na barangay chairman, humanda na kayo. Dala ko na ang latigo sa mga barangay chairman na yan. Saan ka nakakita? For the first time in history, not even Lito Atienza, not even Lim, not even Erap, not even Lopez, not even Bagaching, not even in the lifetime of all mayors in the city of Manila, na pinayagang makialam ang congressman sa mga lokal na pagpapatakbo ng pamahalaan. Ano naging resulta? Na warde-warde ang ating syudad. Kasi atat saan? Maalala ko nga, may nagsabi doon, gusto ko maging bilyonaryo. Pakiramdam ko, natupad niya na ang pangarap niya. Pero kayo, na mga konsehal, kung sino man, J.O. lang kayo. I never taught you that way. So ulitin ko, hindi tinanggal si Direktor Dennis Biyahe. Si Direktor Dennis Biyahe nag-resign kasi hindi niya kayang isubo yung isinusubo sa kanya na siya namang naging resulta ng mga numerong ito. Ano ang katotohanan sa job order?
Parang sinisilihan yung ibang konsyal dito. Naging supersize ang job order. From 8,309, naging 9,830. 1,500 na tongpats. At ang kinuha pa, pinakamahal na JO. Simula lamang ng Disyembre 2024 hanggang Marso ng 2025. Maliwanag na ito ay katas ng election job fair. Marami sa mga barangay chairman, mga kagawad, na nakinabang dito. Maliwanag din na umabot sa 217 million pesos ang kakailanganing kunin sa kaban ng bayan, karagdagang pampasweldo sa kanila. Wala po sila sa City Hall, nag-house to house po sila. Kaya dito, sa ganitong sitwasyon, inatasan ko na mga department head na magrekomenda lamang ng based on what is essential and what is necessary. Now, let's start healing and curing our city's finances. At sisimulan ko ang pakiusap na ito sa aking mga minamahal na lolo't lola na nandito, nanonood sa kanya-kanyang tahanan, nanonood dyan sa bulwagan. Ako po, ayon sa pag-aaral ng ating finance team, hindi po sustainable yung ginawang pagdoble sa inyo ng allowance. Kaya naman, yung dati-rating 948 million times 2 ay hirap na po ang syudad. Kaya po, ako na po ang nakikiusap. Mga minamahal kong lolo't lola, ibabalik ko po sa dating sitwasyon ang ating financial allowance sa mga senior citizen ng Maynila. Ngunit, ibabalik ko din yung tinanggal nila ng mga senior citizen na hindi botante. Yung senior citizen, saan ka nakakita allowance na po forfeit? Ang sabi daw, forfeited. Sa mga minamahal kong lolo't lola, pumanatag kayo. Ibabalik ko, botante hindi, makuha hindi. Maglulubi-lubi ulit tayo sa lungsod ng Maynila. Mga lolo't lola ko. At ibabalik ko rin sa inyo ang mga tinanggal. Sabi nga ni Vice Mayor Chi, yung cake na naging cupcake. Lahat ng bagay na sinimulan ko, ibabalik ko muli sa inyo, mga minamahal kong lolo't lola. Kaya, ang pangako ko naman sa bawat isa sa inyo, ulitin ko, botante o hindi, may sakit o wala, nakuha o hindi, hanggat buhay ka, may pensyon ka sa lungsod ng Maynila. Because I will be remiss in my job and forsake my sworn duty to protect the interests of the majority if I continue this political stunt of fiscal recklessness of the past administration. Now, to the City Hall, I will lead by example. The City Hall will lead by example. Habang inaayos natin ang pananalapi, napakarami rin pwedeng magawa. Hindi lang marami, kundi napakarami na ang pwede nating gawin agad-agad to make Manila great again. Total, lumaki akong sanay na walang tulugan. At noong panahon ng COVID, namuno ng walang uwian. Therefore,
I will ask for sacrifices that I will not bear myself. I will not demand the kind of service that I will not be the first to render. My office will be the kilometer zero of this policy. Change begins at City Hall. On my first 3 hours in office, I have signed 20 executive orders and appointment of executive officials. That is to make sure that there is no vacuum and that engine for change start to hit the ground running 12:01 of June 2025. I've signed Executive Order number 1, directing all officials and employees of LGU Manila to be the exemplar models. We will start with basic, good moral and right conduct. To make Manila green, we must begin at City Hall. Ang opisyal at empleyado ay hindi pabaya sa trabaho at hindi abusado. May paggalang sa batas at mga alituntunin na pinahiral ng pamahalaan. Paggalang sa pakikitungo sa nangangailangan, magalang sa kapwa empleyado, magalang sa kapitbahay, at kung saan man kayo mapapadpad, maging magalang kahit kanino. Hindi irresponsable sa social media, hindi nagkakalat ng fake news. Sa oras ng trabaho, hindi nakikipagchismisan. Kahit luma ang damit, hindi kailangan maging mukhang dugyot. May respeto sa oras ng iba at sa mga nangangailangan ng tulong. May busilak ng iting ipinapakita. Kahit hindi oras ng trabaho, handang lumapit at tumalalay sa sino mang nangangailangan ng tulong sa inyong paligid. Hindi makikitang nagkakalat ng basura, nagpapark ng sasakyan kung saan-saan. Para naman sa ating mga health workers, inaasahan namin na kayo'y magiging mapagkalinga. Huwag na kayong sisimangot. Padadalan ko kayo ng gamot. Kaya naman nahihirapan yung ating mga health workers eh. Anong ibibigay nila? Kispirin? Yakapsul? Togmolodon? Bakit? Itinira natin ng JO eh. Pambili na lang ng paracetamol, GNO nyo pa. Kinas advance nyo pa. Gusto ko maging maunawain kayo, mga health workers, mga doktor and nurses. Ipakita natin sa kanila, kahit man lang sa pakikitungo, na sa panahon ng kanyang sakit ng katawan, hinagpis, hirap, yung ngiting maibigay natin, maaaring gamot na sa kanila o pag-asa na nilang makakamit na pangangailangan nila ay tutugunan ng pamahalaan. You must be the leading champions to make Manila great again. To the citizens you serve, you represent City Hall. So please act as an ambassador of goodwill for the institution you represent. Ibalik natin ang good manners and right conduct sa Kapitolyo ng Pilipinas. Nilagdaan ko rin ang Executive Order number 2 upang istriktong ipatupad ang City Ordinance na nagtatakda ng curfew sa Maynila. Sa mga batang 17 anyos, pababa mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Matulog na kayo. Sa paglilibot ko gabi-gabi, sandamakmak na mga bagitong kabataan ng palaboy-laboy sa kalsada. Yung iba, hindi patuli. Sumasabak na sa rambol. Kasama sa mga pulutong na nakikipag-away na may gamit pang patalim. Ang iba naman yung ginawang racing circuit ang ating kalsada. Walang helmet, walang lisensya, walang muffler, at walang takot na makapagkarirahan kay kamatayan. Nakakadistorbo po kayo sa mga pagod na natutulog sa maghapong trabaho nila. Hindi rin lingid sa inyo na marami sa kanila na wala pang legal wala pang eksaktong legal na taong gulang. Bumibili na ng alak, tumutungga na ng alak,
ginagawang mistulang beer house ang bangketa at mga bar. Bilang na ang araw nyo, last shot nyo na yan. On a serious note, when these feral kids go wild, they cause mayhem, public disturbance, and danger to themselves. And the worrisome for the parents. For this purpose, I have directed the Manila Police District to establish checkpoints in all ingress and egress of the city of Manila, which you have seen already through the leadership of General Gomez. Andiyan po siya. Guzman. Sorry. Ayan po ang ating district director. 10 ng kanyang mga kasamaang opisyales ng ating kapulisyan sa lungsod. And I have directed the Manila Department of Social Welfare to establish a ready force unit to collaborate with MPD in the strict implementation of curfew hours for the city of Manila. Nilagdaan ko rin, Executive Order Number 3, all barangay officials to lead the simultaneous declogging of canals and estero and cleaning of their street starting July 5 and every Saturday thereafter. We will be consistent with this policy. We will be consistently implement this policy. And I will provide you consistent leadership for this policy. Nilagdaan ko Executive Order Number 4, reiterating strict enforcement of Ordinance Number 8772, entitled Motor Vehicle Modified Muffler Noise Regulation. Nakakabingi mga tambucho nyo, mga tolongges. At dahil dyan, nabingi rin ang pamahalaan sa sigaw ng taong bayan, kaya ipagbabawal ko po ito. Ours must be a city of sights, not city of signs. Not a perpetual display of dead cables and wires. So sa mga telco, public utilities, hindi po pansit kanton ang poste ng aming lungsod. Kaya nakikiusap ako sa inyo, kayo may nanonood ngayon, sa mga patay na kawad ng kuryente at telepono, tanggalin nyo na po yan sa loob ng 6 na buwan. For this purpose, I signed Executive Order Number 5, mandating telecom, power, electrical, and or cable TV services providers and other service providers to remove wires and cables that are no longer in service and fix the so-called spaghetti wires. Consider this as a sort of your disconnection notice. Mga telcos and utilities, huwag nating hintayin. Kayo'y testigong buhay. Huwag na nating hintayin may madisgrasya muli sa tumumbang poste katulad na nangyari sa Binondo. Walang lindol, walang aberya, tumumba na lang kung yung poste hindi kinaya ang mga kabling yaon. Buti na lamang, hindi na umuulit pa. Upang ang pulisiya na ito'y magiging tuloy-tuloy, inihimok ko ang konsehong ito sa pamumuno ni Vice Mayor Chi Atienza na gumawa ng ordinansa tungkol sa layuning ito. Lahat kayo may pamantayang sinusunod, lalo na ang frontline workers tulad ng traffic enforcer. Ginawa kong halimbawa sila sapagkat sa kilos at asal ng mga visible workers natin na uhuhulma ng taong bayan ang opinyon kung anong klaseng kawani ang tagalungsod ng Maynila. You in the Traffic Bureau, wittingly or unwittingly, provide the world an image of what a Manila City worker is. Kung bulok tayo, bulok din ang tingin sa ating lahat. As such, I'm ordering an immediate revamp of the Manila Traffic Parking Bureau at pagre-repaso
ay saklaw ng lahat ng personnel at prosesong sinusunod nito. Moving forward, ito ang general guidance ko. Ang focus natin ay magsaayos ng daloy ng trapiko, hindi panghuhuli. Kung ballpen na pansulat sa ticket ang pangunahing ginagamit sa traffic management at hindi pito, ito ay mali. Traffic stops or signs should not be the penalty traps. Hindi po revenue generation ng pangunahing layunin ng pagpapatupad ng batas trapiko, kundi road courtesy and safety. Lalong-lalo na sa mga nanonood sa gitnang silangan o Northern Luzon and Southern Luzon, sa mga magsasaka nating naghahatid ng pagkain sa atin dito. Ito ang garantiya ko, hindi na po ambush alley ng kotongero ang lungsod ng Maynila. Tuloy po kayo. Para naman doon sa mga akyat truck, nang bubukas ng kotse sa Arten, sa paligid ng pier, o saan man sa lungsod ng Maynila. Bagong buhay na kayo. Todits na ako. Narito ang panawagan ko naman sa DPWH, DOTR, Maynilad, Manila Water, lalo na ngayon pag pumunta kayo sa Malate. 5-5 ang hukay, taon na ang binilang. Meralco, PLDT at iba pa. 24/7, work should also apply to road repairs and construction. Ulitin ko, Engineer Andres, no permit will be given if they are not going to work 24 hours on a shifting mode. Why? Kung do not delay ang proyekto, bakit sa araw lang ninyo sinisimulan? Do not delay pala. Pero pagkagabi walang gumagawa. Pagka Sabado-Linggo'y nakatenga, sino na sakripisyo? Taga-lungsod ng Maynila. Kaya ito'y gentle reminder ko sa lahat that goes to everyone, to the national government, to the private sector. Bumusina naman kayo kung meron kayong gagawing kalsada o lubak-lubak o kanal na bubungkalin. Kawawa ang mga taga-lungsod ng Maynila. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Nasakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well, roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation
of public funds. Diyan sa 5th District, kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna? Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yon, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Kaya sa ating kapwa kawani na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we put and utilize our resources sa mga bagay na kapaki-pakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapamerwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, muli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasubukan tayo. Try me. Ibalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Ia-acetylene ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob lumaban sa politiko. Kaya hinagpis nila, sa loobin nila, parang wala nang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, I hope we are very clear about this, Engineer Andres. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Konseho ng Maynila, bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala naman kayong MOU or Memorandum of Understanding? Aren't you required to do so? Tayo ang tagabantay, taga-subasta, taga-bili, taga-gamit, taga-pangalaga ng ari-arian ng lungsod, hindi congressman. Masyado nang abusado ang mga ilang individual. Bagay, kumisan, tama yung sinabi ng mga nakatatanda sa atin. Ang langaw, pag tumuntong sa ibabaw ng kalabaw, ang pakiramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw, sa kalabaw. Sa ating mga negosyante, welcome po kayo sa Maynila. Open governance requires confidence-building measures that will convince the businesses, big and small, will invest in the city of Manila. Para pumasok sila, latagan po natin sila ng red carpet, hindi ng red tape. Higit nating gawing mas epektibo ang IBOS, Electronic Business One-Stop Shop. Let us demonstrate through deeds, not words, through actual service, not posters on the wall, that there is indeed ease of doing business in the city of Manila. Tapos na po ang kawalangyaan at pang-aabuso ng mga empleyadong or individual sa loob ng City Planning and Zoning Department simula sa araw na ito. Now, let's go back to our taxpayer. And I appeal before this chamber, this council, and I appeal to you through the leadership of our Vice Mayor, Chi Atienza. I am now submitting before you today the General Tax Amnesty for the people of Manila.
Bakit po? Ginawa po silang bakahan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng bakahan? Ang baka, ginagatasan. Mas gusto nilang mali ang taxpayer para patuloy na madala sila sa farm. And that will stop. We have to give ease. There is economic struggle or challenges in the world, not only in our country, but in the world. Same the thing also in our city of Manila. Bibigyan natin sila ng bagong simula. Maswerte sila, magsisimula sila ng zero. Ako, magsisimula ng negative 11 billion. Kaya, Madam Vice Mayor, I hope through your leadership, we pass this measure to ease the experience or yung mga dinaranas ngayon ng ating mga kababayan. Tungkol naman sa basura, mahigit 2,000 metric tons ang nahakot nating basura kahapon. Hindi ko naman maintindihan sa inyo. Nandyan ang truck, nandyan ang DPS, may kontrata kayo. Ba't hindi nyo hinakot yung basura? Inuna nyo pa yung fashion show. Ang sasarap ng buhay nyo. Habang kami dito, hinahakot namin ng basura, dapat yung hinakot 3 weeks ago, 2 weeks ago. Nasaan kayo? Nasa Manila Hotel, nagla-lunch. Ang sarap ng buhay ninyo. Totoo. Real talk lang tayo. Wala namang siraan dito eh. Bakit? Wala namang halalan ngayon eh. Nagdesisyon ng taong bayan eh. 2,000 metric tons nahakot natin na basura simula kahapon ng 2:00. Salamat sa Lionel. Salamat sa Lionel Waste Management. Nakalibre tayo kahapon, walang bayad. Salamat sa DPS. Salamat sa MDRRMO. Salamat sa City Engineering. Salamat sa MTPB. Bagamat ilang minuto pa lang kami nagsisimula. Because, as you all know, hindi naman kami bago sa gobyernong ito. It's like riding a bicycle. Muscle memory. And same thing, I have to give credit where it's due to the Metro Manila Development Authority to help us ease the pain and suffering and threat to help of our people. 3 linggo, 4 na linggo. Wala man lang nag-privilege speech dito. Wala man lang isa sa inyo nagtaguyod ng boses ng inyong nire-representang distrito. But that is water under the bridge. We are about to resolve it, and I hope you will help me. Help me clean the city. Face the garbage crisis. Iiwas natin sa imminent danger ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga lolo't lola, mga taong may sakit. At maraming salamat din sa mga barangay chairman na tumugon, sa mamamayan na pinakiusapan ko, huwag muna nilang ilabas yung basura nila hanggat hindi ko nakakalawit yung tambak na Smoky Mountain sa bawat kanto at abinida. At least, sa District 1, you can honestly say, you can compare it to other district. Yung buong Arten is mukha ng Maynila. O ngayon po, wala na kayo halos makitang basura sa Arten, Lungsod, Maynila. Kaya, again, Madam Vice Mayor, dahil dito, ipinapanukala ko sa Sangguniang Panglungsod na kaagad magpulong upang ideklara ang state of public health emergency due to imminent threat to public health caused by failure to collect garbage in the city. Ito ay isang paraan upang mapagkalooban ng inyong lingkod ng emergency power upang kaagad na mahakot mga tambak-tambak, bundok-bundok na basura mula sa napakaraming kalsada. Kahapon po, libre ang Lionel.
pero hindi po araw-araw Pasko. And we have to accept the fact that we must act. In the next few months, we will launch medium-term comprehensive development strategy to make Manila great again. Here are some conceptual themes of the comprehensive development strategy. Una, Manila City Drainage Master Plan. Layunin natin solusyonan ang problema sa baha at ayusin ang water management sa buong lungsod bilang paghahanda sa hamon ng pabago-bagong klima at makabagong panahon. Pangalawa, Manila City Underground Cabling Project. Pangatlo, Cohesive Urban Environment for Public Spaces Project. Pangapat, Public Transport Improvement Plan. Panlima, Transit-Oriented Development. Panganim, Manila Smart City Initiative. Pampito, Disaster Resilient Project. Pangwalo, Preservation of Cultural Heritage and Identity of Manila Project. At ang pinakamalapit sa puso ko, we will continue to build roof. We will continue to build houses. We will continue to bring back dignity to every families in the city of Manila. The in-city vertical housing program will continue. And of course, the development of our school buildings, kabilang na sa short term ng Make Manila Great Again development strategy ay ang mga sumusunod. Construction of 15-story Pinondominium 2. Ito ay isang in-city vertical housing na magbibigay ng ligtas at abot kaya. Oo nga pala. Bago ko ipagpatuloy ito. Anong rent-to-own yung sinasabi ninyo sa housing? Do you really have no idea, no? The economic capacity of a family in the city of Manila? Are you blinded of something? Or you really don't have an idea ano ang kakayanan ng isang pamilyang mahirap na magbayad ng 10,000 at 14,000? Pangalawa, sige, maaaring alam nyo na. Maaaring kabisado nyo na. Anong rent-to-own? Kung di nyo pa naman binobola yung taong bayan, wala naman kayong titulo sa condominium. Paano magiging rent-to-own yun? How can it be rent-to-own? Did you see individual title? Have you approved before this chamber of the subdivision plan of that condominium? Mambobola lang kayo, nambubudol pa kayo. Hindi po totoo yun. Bakit? Yung programa po na yun, iisa lang ang titulo, yung lupa. Because it was not designed that way. It was designed to uplift, to bring back dignity to those families living in the city of Manila who cannot afford even an apartment dahil mahal. But, as I have said, I have directed our secretary to the mayor, Letlet Sarkal, to review all these things. Reconstruction, and this is my dream, and I thought you will continue this because I passed this before this chamber before I left in 2022. Sa ating mga doktor, mga nurses, we produce good quality, top-notch medical practitioners in the city of Manila through PLM. And now I will pursue it. I will pursue and help me build better space, more space by building
the Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine in the old building in Ospital ng Maynila. Redevelopment Plan of Loton Underpass and Ermita. Aayusin natin ang mga lugar na ito upang mapabuti ang daloy ng trapiko at gawing ligtas na maayos para sa mga pedestrian. Revitalizing Plaza Azul. Tataka naman ako sa inyo. Nag-cutting ribbon kayo, nag-groundbreaking kayo, naglagay kayo ng billboard. Wala naman palang pera. Lakas yung makapambudol talaga, no? Basta maghalalan lang. O tingnan nyo, nakatiwangwang. Why? Wala pala talagang pera eh. Kaya sa mga taga Plaza Azul, in Pandacan, gagawin po nating mas maaliwalas yan. Pampublikong espasyo sa mga aktibidad ng ating komunidad. Last, 1 classroom, 1 smart TV program. Bawat silid-ilaran sa ating lungsod, pangarap nating kabitan ng high-definition, giant screen, internet-ready TV. Huwag ko kayo manag-alala, mura lang po ito. Baka nga makuha ko pa ito ng libre. It's easy to procure, mura, sa raon nga, buy one, take one pa. Sa panahon ng bots and bikes, bakit ang gamit pa rin natin sa pagtuturo ay blackboard lamang? Yan ang tanong namin. We have developed already Manila Science High School. Sa Port District, Albert Elementary School. Rosario Almario Elementary School. And I am going to give this message and address this to the people of Sampaloc. Umasa kayo. Akalain ninyo natayo ko lahat ng eskwelahan kasagsagan ng pandemya, 2 taon lang. Ngayon, 4 na taon na hindi pa gawa yung Magsaysay High School. Umanatag kayo. We will pursue it sa lalong madaling panahon na magamit nyo na ang paralan na yan. These are low-hanging fruits. Ripe already. Easy to implement. But it will affect our students in a better way. Uya na. Marami pa eh. But I just wanted to be forward and honest about the situation. This cannot be sugar-coated. It cannot. Let's taste the painful words said today. Because in problem solving, it's not being solved only by the scientists and great minds. Even them, they cannot. If you don't know how to accept that there is a problem. If you keep denying and lying about the real situation, any situation that challenges human being, hindi mo mariresolba. Maigi nang tanggapin natin ang katotohanan ngayon. Then, we move on with our lives. Again, I am not blaming anyone. I am not. I just wanted to know sino talaga ang gumawa, sino ang may gawa, sino ang kasapakat, and so on and so forth. Then it stops there. I want to each and everyone, those who are my allies, and I said it to everyone, to the members of the executive, hahabulin natin yung mga talipandas. We will dedicate our time, 2% of it. Para naman hindi sabihin, naghihiganti tayo. Papanagutin lang natin yung dapat managot. But I want each and every one of you, come, rally to me. Let's use 98% of our time solving problems, making services, and dedicating it to para magbenepisyo ang ating mga kababayan.
So sa lahat ng kababayan natin rito sa lungsod ng Maynila, residente man kayo o dito naghahanap buhay, pansamantalang nag-aaral o may pangmatagalang negosyo, o kahit nakikiraan lang kayo, ito po ang mensahe ko sa inyo. May gobyerno na muli sa lungsod ng Maynila 24/7. Ibabalik natin ang isang gobyernong matino at may puso. Ibabalik natin ang maaliwalas at panatag na pamumuhay para sa mamamayan. Ang hinihiling ko lang sa inyo, disiplina, kooperasyon, paggalang sa alituntunin ng lungsod, because I cannot do it alone. I need your help. Sapagkat muli nating ipararamdam sa ating mamamayan ang lideratong porsigido na ipatupad ang batas, isulong ang pagunlad ng lungsod at mamamayan nito sa ating hangaring to make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you. Thank you very much, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. May I request all the councilors to come forward for the photo opportunity with our local chief executive. Pumunta na po kayo sana dito. Meanwhile, a temporary recess